Magsimula po tayo. Ang word for today is, ito po. Ang title po natin, pakiliwanag naman. Jesus, the only way to heaven. Amen? Amen. Hallelujah. Sino po yung laging nagagalak na pumunta sa church? Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ano man yung mga nararanasan natin, kasi yan ay plano ng Lord, hindi natin mapipigilan. Kung ito man ay may nangyari, pero kailangan magpakalakas tayo dahil talagang kailangan tayong gamitin ng Panginoon. At saka ito, yung lugar natin, tinawag kasi tayo ng Lord. Amen? Amen. So, ini-invite ko po sa inyo, mag-recharge tayo sa Lord. Tayo po tayo lahat at tayo manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, aming Ama. Oh, sinasamba ka ng aming mga puso. Hallelujah. Salamat sa araw na ito, Panginoon, amang banal sa pangalan ng Jesus at sa banal na Espiritu na kanina pa, Panginoon, alam namin kinitulusan mo ang lugar na ito. Na andito ka ngayon, Panginoon, sa bawat puso namin, Panginoon, at hayaan mo muli. Lord, iniimbita ka namin muli. Hayaan mo manahanap ka at hayaan mo dito ka lamang, Lord. Bantayan mo kami. Hayaan mo ang puso namin na laging nauuhaw sa iyo, Panginoon. Ay laging dumulog, na laging nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapasakop sa inyo. Buong isip, buong kaluluwa, buong espiritu namin, Panginoon. Salamat sa sweet presence mo, Panginoon, kanina pa sa mga awitin, O Lord. Na Lord, tunay sa bawat tumutugtog, sa bawat umaawit, Panginoon, ay nadarama namin, Panginoon, ang pagsamba sa iyo ay napakahalaga. Dahil ito, nagbubukas sa aming puso upang lumambot kami, Panginoon. At nagagala kami sa mga awit na Lord, na ito'y patotoong buhay na ginawa, Panginoon, ng nagkatha ng awit na ito. Upang papulihan ka tulad ni David, Panginoon, na lumalabas sa aming puso ang bawat pag-awit dahil ito'y patotoo sa iyo. Ito ay patungkol sa iyo. Kung paano ka namin pupurihin, kung paano ka namin sasambahin. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na sama-sama muli kami mga anak mo na magpapalakasan, na magre-recharge kami sa iyo, Panginoon. Lord, tulad po ng isang Lord, saksakan. Ngayong umagang ito ay sinasaksak namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon. Na hayaan mo sa saksakan nito, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay magpoplo, Panginoon. Simula sa aming puso, sa buong pagkatao namin, Panginoon. Ang iyong salita, ang magiging gabay namin. Ang iyong salita, Panginoon, ang makikita namin sa umagang ito na magiging kalakasan namin. Na sa bawat isang linggo na naman, kaya namin uling lumakad, kaya namin magtrabaho, kaya namin humarap kahit kanino. Dahil alam namin na ang nag-recharge sa amin ay aming Diyos na buhay. Ang aming Diyos na nakakaalam ng aming future. Ang aming Diyos na nakakaalam ng aming buhay, ng aming puso, lahat ng pinanggagalingan namin ay nanggagaling sa iyo. Kaya Panginoon, napakabuti mo sa amin. Kaya patuloy nagpapasalamat kami sa iyo. Sabi nga kanina, in-encourage mo na kami sa iyong salita. Pananalangin, pagpapasalamat. Wala pa man sa amin, kailangan nagpapasalamat na kami. Dahil ikaw lang nakakabatid ng lahat ng bagay at inaamin namin, Panginoon, na Lord, sa iyo lahat ito, Panginoon, kaya mo ibalik namin sa iyo. At inaamin ko ngayong magang ito, Lord, kayo na po ang bahala. Kasi, kayo na po bahala sa preaching na ito. Hayaan niyo, Panginoon, na ang iyong salita ay maitaas. Kayo ay maitaas sa aking buhay. Hayaan niyo lang akong mababa, Panginoon, na patuloy sa inyo lang umaasa at walang magagawa kung wala kayo. Salamat sa mga ginagawa nyo. Sabi nyo nga, Lord, 2 o 3 nagkatipon, andito kayo. Kaya Lord, masigit kami sa 3. Kaya Lord, nakikinig ka sa amin, nababatid mo lahat ng mga bagay, Panginoon. At salamat muli sa araw na to, itinataas namin ito. Lord, salamat sa banal na Espiritu. Holy Spirit, malaya kang kumilos.
Ibinubukas namin ang aming puso, pumasok ka lamang at kumilos at gumawa. Ikaw nang bahala, Lord. Salamat po at hayaan mo na malaman namin kung ano ang kalagahan ni Yesu Kristo upang makarating kami doon sa heaven, O Lord. Doon sa langit kung saan naandun ka, Panginoon. Pinupuri ka namin sa umagang ito, sa hapon na ito, na pinabalik namin sa iyo lahat, Panginoon. Dakila ka sa bawat pagsamba at pagpuri namin at bawat pagbigkas ng iyong salita, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinapupurihan. Dakila ka sa lahat. Sa pangalan ng Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Nag-recharge tayo sa Lord. Kasi kahit ako, lahat tayo sa atin, bawat isa, kailangan nagre-recharge. Kasi sa bawat isang linggo, nagbabasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo, pero iba pa rin yung sabi niya, hearing the Word of God. Sabi niya, pag nakakarinig tayo ng Word of God, lumalakas ang faith natin. At ng mga patutuo ng kapatiran, the transferring of Spirit. Kanina naiyak ako nung sabihin niya, nag-pray siya. Talagang mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Lord. Diba? Sa bawat mga nagpapatutuo dito, Sister Sarah, yung kanyang kapatid. Pero alam natin yung plano ng Lord is perfect sa buhay natin. Na minsan nasa oporo tayo, kahit nasaan tayo, bigla na lang tayo, Lord, thank you po. No? Yung bang magmumuni-muni ka, maano mo na, oo nga, no? God is full control eh. Diba? Ano man ang mangyari. Alam niya, nalulungkot din ako ngayon kasi meron akong nabasa sa news na sa FB, yung friend namin, batchmate namin, na namatay siya sa doon sa California. Pupunta lang siya, nakipag siya sa kasalan, umattend. Dahil mga babae, di ba pag yung mga babae, mag-girls out sila, tapos sumakay sila, nag-rent sila ng limousine. So doon sa highway, highway, tumigil sila. Sabi nung driver, meron daw isang nanigaryo. Pero hindi niya alam, chinek ba nila yung limousine? Alam nyo, namatay yung 4, 5 babae. Yung ikakasal, namatay. Kasama yung friend ko. So, lahat sa FB, nag-aanuhan sila kay Bennett. Sabi ko, punsalan. Batchmate ko siya, pareho kami ng school. Sabi ko, abang nag-aaral ako nito, ewan ko, bakit tinitingnan ko sa talagang gusto ko siya ba talaga tong namatay? Gusto kong makita kung siya talaga to. Hinahanap ko yung pangalan. Alam niyo, mga nurse kasi sa California, di ba? Ayun, siya, patay na nga siya. Sabi ko, alam niyo yung buhay ng tao, di ba? Umattend lang. Kaya sabi ko, nag-aaral pa naman ako nung gabi. Ewan ko, ba't hinahanap ko talaga? Pero sabi ko, may purpose ang Lord. Di ba? So, Jesus the only way to heaven. Ayan ang ating topic. Wala. Kuya, abot tayo. Yung baba. Baba. Ito po. Ito po yung ating topic. Sabi dito, sino po ang gustong pipili ako ng babasa para Sister Girlie? I am the door. By me, if any man enter me, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Amen. Tagalog, lagyan natin na. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Amen? Ang ganda, di ba? Sabi niya, ako ang pintuan, sabi ng Lord. So, while there are many religions, there is only one way to heaven. Amen? Sabi dito ni Jesus, sabi niya sa Bible, no one comes to the Father but through me. John 14:6. Atin pong i-take note yung mga mahalaga. Kasi ito yung pag dumating ang time na gagamitin kayo ni Lord, may mga patotoo tayong verse sa Bible. Sabi niya dito, di ba? No one comes to the Father but through me. He used many gumagamit sa Bible si Jesus ng mga pictures cue, mga description, para ma-emphasize lamang yung point na yon kung ano siya. Sabi doon,
tinawag ni Jesus ang sarili niyang door. Ako ang pintuan. At sino mang pumasok sa akin, siya ay maliligtas. Naalala po natin yung preaching ni Mami, yung invitation, ini-invite tayo ng Lord. Sabi doon, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ako, kami magkakasalo. Sabi niya doon, kami magkakasama, kakain, magkakasalo. Amen? So, yun po ay Revelation 3:20. So, in-emphasize dito ni Lord, siya ay pintuan. Ano ang pintuan? Hindi po, ang God does not expect you to follow some kind of ritual. Hindi naman tayo i-expect ni Lord na para mag-antay ng mga ritual, para lang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi na kailangan. Pwede tayong gumamit ng any words. Hindi ganun ka-ano ang Panginoon. Gusto niya na nag-i-invite si Lord ng relationship. Nag-i-invite siya dito gusto niya dito sa atin na tayo ay kanyang maabot. Amen? Inaabot niya tayo. At gusto niya tayong makasama at magkaroon ng komunikasyon. Amen? Ang gusto ng Lord is relationship. So, eto po, tingnan natin. Ito yung door. The door. Ano po yung natin sa door? Sabi dito. Ayan, nag-invite si Lord. Diba? Ayan ang pinto, oh. Sabi niya, ako ang pintuan. Open the door, knock the door. Anong gagawin natin? Sabi doon, sabi po, dyan po. Ayan, ano po gagawin natin? Tinawag ni Lord na siya ay door. So, pumasok tayo sa pintuan. Papasok. Open mo and then So, diba? So, ito po ay kailangan na pumapasok sa pamamagitan ni Jesus. Sabi doon, ano sabi sa verse natin kanina? Ang pumapasok sa pamamagitan ni Jesus ay maliligtas. So, when we enter into that door, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Kasi sinabi ni Lord, ako ang pintuan na yan. Diba? Sabi niya lagi, in-emphasize niya, kumatok kayo. Kumakatok ako sa inyo. Ako inyong buksan. At pag ako inyong binuksan, ako ipapasok. Tayo magkakasalo. Diba? Nag-i-invite si Lord sa atin. Yun yung preaching ni Mami noon. Ni-invite niya tayo. So, ano gusto ng Panginoon sa atin? Gusto niya ng malapit na relasyon. So, bago tayo pumasok dyan, sabi doon, paano tayo makakapasok? Ayan. Ayan sa pintuan na yan. Sabi po doon sa kay Hesus Kristo lang matatagpuan sa Gawa 4:12, matatagpuan ang kaligtasan. Sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas. Di ba tayo nagtanong, saan tayo ililigtas ni Lord? Amen? Amen. So, eto po. Sino dito ang gustong pumunta sa langit at sa impyerno? Kasi kaligtasan Diyan tayo gustong iligtas ng Panginoon. Diba? Dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao. Ang langit at ang impyerno. Amen. O sino gustong pumunta sa langit? Amen. Ako naandito. Alam niyo, gusto ko rin sa langit. Amen? Gusto ko sa langit. Kaya nung kumatok si Lord, actually si Lord pa rin yung nagbigay ng mga bigat sa atin para dumarating tayo yung mga patotoo natin sa buhay. Pag tayong hindi na natin kaya, nagbubukas na tayo, di ba? Kailangan bukas natin ang ating puso. Makapasok ang Diyos. Makapasok ang Lord sa atin. So, bago tayo makapasok, may kailangan tayong gawin? Pwede yung Gawa 17:30. Wala ako dito. Pwedeng meron po ditong sinabi si Lord. Gawa 17:30. Basahin natin. Gusto ko i-take note nito. Kasi napakahalagang bagay.
Acts 17:30. Ito, babasahin natin. Since pwedeng pakibasa, Sister Dayan. Ay, hindi yan. Ano yan? Acts 17:30. Ayan. Ano masyado? Wala ka na English, masyadong ano dito eh. Ito na lang. Wala ka ng ibang ano. Ano, pwedeng, ano mo dito? Basahin mo na lang. Ano na lang, basahin ko na lang. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Mahabang panahon, hindi pinansin ng Panginoon yung hindi natin pagkakilala sa Kanya. At sabi niya dito, ngunit ngayon inuutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masasamang pamumuhay. Ito matagal na hindi pinansin ng Lord yung hindi natin pagkilala sa Kanya. Subalit na andito na tayo. Sabi doon, bago tayo umasok sa door, anong kailangan natin gawin? Amen. So, number 1, confess our sin. Confess our sin. And admit that we need a Savior. Kasi kailangan natin ng magliligtas sa atin eh. Diba? So, buksan po natin yung... Ayan. Paano tayo makakapasok sa pintuan? Amen? Sabi dito sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yung kalikuan is kasalanan din. Ayan. Sabi dito, kailangan nating aminin. Kailangan natin, bago tayo magpasok sa door, dahil ito, we're going to heaven, kailangan natin muna, na bago tayo pumunta sa heaven, kailangan, sabi kasi ni Lord, I am the door. So, kung sino yung pumapasok, ay maliligtas. Gusto natin ng kaligtasan. Gusto natin maligtas. Gusto natin sa langit. Pinili natin sa langit. So, kailangan na meron tayong pag-amin. Diba? Sabi doon sa salita niya sa kawikaan, ang lahat ay hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala at lahat ay hindi matuwid sa kanyang paningin. Na kahit maliit pa tayong bata, hindi man tayo turuan, nagsisinungaling na tayo. Pinanganak tayo, meron na talaga tayong kasalanan. Kasi si Eva at si Adan na nagkasala, sila ang ating mga nanay at tatay sa Biblia na hindi man tayo turuan, marunong na tayo. Yung anak ko nga, tingnan hindi natin tinuruan, di ba galit tayo? Ba't ka nagsisinungaling? Kasi ando na eh, may kasalanan na eh, before pa lang. So, ngayon, kahit tayo malaki na, marami tayong nagagawang mga bagay, di ba? So, sabi naman doon, na sabi niya kung ihipapahayag natin, kung aaminin natin ang ating mga kasalanan, ay tapat ang Diyos at banal, siya ay magpapatawad. Kailangan natin magpalinis sa Kanya. Diba? So, makakapasok sa door. Ang sasabihin natin, Panginoon, nung alam niyo, nung nakakilala ako sa Kanya, simula din noon yung aking mga magulang, kasi matigas din ang ulo ko nung sinasagot-sagot ko nanay ko, tatay ko. So, nung nakakilala ako sa Panginoon, na-realize ko lahat ng kamalian ko. Kahit sinong tao. Yung sabi ko sa nanay ko, nagdabing ako sa tape, sabi ko, Nay, Tay, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Simula nung bata pa ako, mga nagawa ko, yung pangungupit ko. Di ba nangungupit tayo? So darating kasi sa atin, yung ibabalik ni Lord yung ating mga isip. Ibabalik niya talaga, i-remind niya. Ipaparemind niya kung sino tayo. Napakaganda, di ba? So ngayon, mga amin natin sa Kanya, Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako nga po ay nagkasala sa inyo. Kasi pag yung lumalabot na yung puso natin eh, at alam natin na si Lord pa rin ang kumikilos noon. Kailangan lang natin ay ang pag-amin. At kailangan natin ang pagpapalinis sa ating mga kasalanan. At sabi doon, tapat ang Lord at banal, lilinisin niya tayo. Amen. At pangalawa, kailangan natin repentance. Halos pareho din ng confess and repentance. Kailangan natin pagsisihan ang ating mga nagawa.
Sabi na, Panginoon, pinagsisisihan ko. Kasi minsan yung puso natin, sabi doon sa Biblia, naalala ko, sabi doon, masarap daw ang tao na di sinusumbatan ng kanyang budhi. Pero yun sa Romans, sabi niya, masarap ang tao hindi sinusumbatan ng kanyang budhi. Kasi pag tayo sinusumbatan ng budhi natin, alam natin tayo may kasalanan. So, di ba, ang sarap ng konsensya natin, yung budhi natin, masaya. Noong tayo'y nag-repent sa Lord, noong tayo'y nag-umamin, noong tayo'y nagpalinis, ngayon, para tayong lilinisin niya talaga tayo ng banal niyang dugo. Kasi, nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng komunikasyon kay Lord. Naalala mo sa girl, yung makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi buhay ang ating Diyos Ang mga sinasabi natin ay Kanyang naririnig. Amen? Kaya kailangan natin ng confession and repentance. So, yan yung bago tayo makapunta sa door. Amen? Asan na yung door ko? Ayan. Diba? Ang ganda ng nag-i-invite ang Lord sa atin Anak, usually kasi ang buhay natin, minsan, ako kasi noon pagod na rin ako Nung ako'y nakakilala sa Panginoon, sa kaibigan, napagod na ako. Ako kasi pag nagmahal din ng kaibigan, mahal na mahal ko, kahit buhay ko, ibibigay ko. Sabi ni Lord sa akin, anak, sa akin mo lang ibigay ang buhay mo. Kasi talagang, idadawag ka lang lahat ng bagay, darating to sa atin, pero ang Lord hindi pag siya ay ikaw naman ay kanyang dilim. Anak, halika. Sige, anak, tayo ka. Andito ako sa'yo. Hindi kita mababayaan. Tapat ang nangako sa atin. Siya ay tapat magmahal. Yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, napakapuro. Purong pagmamahal talaga. Pero inyo, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sino makapagbibigay na to? Diba? Wala. Si Lord lang. So, papasok na tayo sa door. Kay Lord. Lord, sige Lord, tinatanggap na kita. Gusto ko tayong magkasalo. Gusto kitang makasama. Gusto ko sa bawat kilos ko, Panginoon, ay ikaw ang manguna. Di ba? Pag pumasok na tayo sa door na yan. So, bubuksan naman natin sa tinawag ni Lord na siya ay door. So, pangalawa, meron din pong hindi lang siya door. Siya ay ang mabuting pastol. Amen. Pakibasa po, Sister, Sister Dayan, ikaw naman. Pakibasa. Ako ang mabuting pastol. Binibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Amen. Si Jesus pa din po, kung sino yung door, siya pa rin yung pastol. Sabi dito, bakit kailangan natin ng pastol? Kasi, bakit kailangan natin ng pastol? Tayo yung mga naliligaw. Tayo yung pag wala tayong sinusunod na the Lord, pag walang nag-guide sa atin, di natin alam kung saan tayo patutungo. Ayan. Sabi dito. Sabi niya, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Anong ginagawa ng mabuting pastol? Shepherd. Siya ay pastol. Ipinapahayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang ipinangakong mabuting pastol. Si Jesus Christ ay, sabi niya, ako ay para sa mga nananampalataya lamang sa akin. Sa mga naniniwala lamang sa Kanya. Paano ba ibibigay ni Lord ang Kanyang buhay sa mga hindi naniniwala sa Kanya? Kaya nga pinapapasok niya sa door Diba? Babalik ko yung door. The means of door, komunikasyon sa atin. Magkaroon tayo ng relasyon. Inaabot niya tayo. Anak, dito ka sa akin. Naalala ba natin yung pangawil? Ay, pangawil ba yun?
mahabang patpat na pag yung tupa nawawala, meron siyang mahabang patpat at ginaganan niya yun para ibalik. Pamakol. Pamakol, yun, rod ba yun? Or, yun, hinihigit niya. Naliligaw kasi. Kasi, ako ay naligaw. Kung wala ang Lord sa buhay ko, siguro wala na ako ngayon. Nang time ng CW ko, 1988, napapagod ako sa buhay ko. Magtatrabaho, uuwi, kakain, babalik. Ang bilis, sabi ko, ang bilis ng oras sa Japan. Tapos, ang saya-saya ng buhay, pero napapagod ako. Sabi ko, puro saya na lang ba? Ganito na lang ba ako? Sabi ko, di ba, habang umiidad tayo, tumatanda, nalalaman natin yung imi ng buhay. Kasi nung mga bata tayo, Dode mo di ba? Sige, out tayo doon, punta tayo sa disco. Alika, kapatid ko, alika doon tayo. Gala tayo ng gala. At noon, hindi ko na mamalayan ang panahon. Ngayon, matanda na ako, nakikita ko ang bilis ng araw, ang bilis. Tapos ng linggo, Lunes, magtatrabaho na naman. Ang bilis ng araw. So, masarap talaga, siguro dyan ay talaga, pag ang ating buhay ay may humahawak sa atin. May naglilid sa atin, may nag-guide sa atin, kasi magiging napakamahalaga ng buhay natin. So, bawat desisyon natin, magiging mahalaga. Diba? Na hindi masasayang ang oras. Hindi masasayang yung araw-araw nating pagising na doon na lang tayo nakatulog na lang, diba? Walang masasayang. So, kaya kailangan natin ng pastol. Kailangan natin ng pintuan. Dahil meron tayong goal. Anong goal natin? Heaven. Going to heaven. Amen? So, yung work of the shepherds. Sabi dito, He leads in truth and His will. Pero, buksan na lang natin tong psalm. Basahin natin, isa-isahin natin. Para, yun po kasi yung, Psalms 23:1. So, basahin natin. Sister Bay, magpakiuna mo. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Amen. Pastor din po yan, tinawag doon. Si Lord ang ating pastor, si Jesus ang ating pastor. Hindi ako mangangailangan. Sa ibang verse sabi niya, hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi doon. Sabi dito, yung hindi ako magkukulang, ibig sabihin sa anumang bagay upang maganap ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos sa anumang bagay para sa kanyang kalooban. Amen? At sabi doon na yung sa ating buhay, masisiyahan tayo ng paglalaan at sa pangangalaga ng mabuting pastol sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi niya tayo pagkukulangin. So, habang nasa kamay tayo ng ating pastol, may kagalakan. May kagalakan tayong sumusunod sa Kanya. Kasi, sabi nga natin, kilala na natin siya. Siya yung nagbigay ng buhay para sa atin. Siya yung namatay sa cross, ibinigay niya yun sa cross ng Kalbaryo, siya yung namatay para sa kanyang mga tupa. Sino yung mga tupa? Tayo yung tupa. Amen. So, ginawa niya yun. Gusto niya kasi tayong alagaan Alagaan. Ang Lord ang ating pastor, tayo yung tupa. Igagay niya tayo sa kanyang will. Amen? At pangalawa, Sister Dayan, Kanina'y pinahihiga ako. Kanina ba? Kanyang Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Malalim, ano? Sabi po, ako'y pinahihimlay. Ano ba yung pinahihimlay? Ang lalim nga talaga. Ibig sabihin niya, pinahihiga. Kino-comfort ka ng Panginoon. Dahil, ito ay dahil sa kanyang presensya, at ibig sabihin, dahil sa presensya ng Lord, pinahihimlay ka. At,
pag malapit ang relasyon natin sa ating pastol, ay mararamdaman natin ang kapayapaan. Walang anumang katakutan. Diba? Pag may Lord tayo, Sister Bea, ngayon ano masasabi mo? Dami ako masasabi. Diba? Diba pag may takot tayo, pinahihimlay niya tayo. Yung presensya ng Lord na nararanasan natin, pinagpapahinga niya tayo. Nawawala, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nawawala yung ating katakutan. Amen? Ayun yung ibig sabihin. Yung ang pastol ang bahala sa atin. Amen? Sa mga takot natin, siya, ang banal na spirito, ang ating mga aliw. Amen? Inaaliw tayo ng banal na spirito. At siya pa rin ang ating tagapayo. Siya ang ating advisor. Amen? At katulong, naghahatid ng kalinga ang ating pastol sa pamamagitan ng presensya ng banal na spirito. Nararamdaman natin yun, kino-comfort niya tayo. Alam niyo, kaya gusto ko, simula yata din ako nung nakakilala sa Panginoon, ayaw ko umabsent sa church. Yung pera na lang din. Sabi ni Mami, pag may sakit, di ba? Ako din, pera na lang pag, ayan, tulad niya, undokay, syuganay, kedone. Alam niyo, actually, kaya ayaw namin minsan yung game sa school. Doon, kasi doon ka kukunin yung Sunday mo. Eh, hindi mo naman talaga pag aanuin ng anak mo, for example, soccer. Hindi mo naman siya magiging champion ng soccer. Tapos ipagpapalit mo lagi yung Sunday, parang ikinay, parang hindi tayo mabubuhay nang wala yung Lord. Yung makapakinig ng salita ng Panginoon. Alam nyo, simula ng 1995, nakakilala ako sa Lord na purihin ang Panginoon sa buhay ko dahil talagang inuuhaw niya ako. Kasi nung malaman ko na ako ay may responsibilidad sa church, ayaw ko. Kasi tumatanggi ako sa responsibilidad, parang Sister Bea. Ayan. Ayaw ko ng responsibilidad. Sabi ko, once na ako ay umunta na sa church, kailangan daw ako absent. Kasi nung time na yon, Sunday, nag-work ako. Naglilinis ako ng bahay ng hapon. Kumikita pa rin ako, puro rin ako si kita. Gusto ko rin, may kita ako, Ichimang Niseng. Sa one Sunday, maglilinis ako ng bahay ng hapon. So, ngayon, sabi ko, hindi pwede. Alam niyo, ginawa ng Panginoon sa akin. Inuhaw, baliktad! Inuhaw niya ako ng inuhaw. Ay, sabi ko, ngayon, ang nangyari, doon sa aking paglilinis sa hapon na Sunday, nagpaalam ako. Sabi ko, si Masen, binigay ko na sa isa kong kaibigan yung aking trabaho pag Sunday, at ako ay pumupunta na sa church, nakita ko yung sarili ko. At simula nang mag-aral ako ng Bible study, nakita ko tuwing uuwi ako, para akong laging nasa alapaap. Yung aking kagalakan, hindi mabibili. Na kahit nagtrabaho ako, saya-saya ko lagi. Sabi ko, Nay, kasi andyan ang nanay ko. Nay, alam nyo, nag-aral kami ng pagkagaling ko sa Bible study. Sineshare ko na sa nanay ko, Nay, makinig ka. Napakaganda ng aking pinag-aralan sa Bible study. Alam nyo, yun, sineshare ko sa nanay ko yun. Yung aking DTP, number 1. Nakasinyer ko yun. Tapos, hindi pa ako, nung tamang-tama, uwi na ako Pinas. Dinala ko DTP 1, 2, 3. Engineer ko sa hipag ko. Naiwan ko na dun yung DTP ko. Alam ko yung kagalakan pag nagba-Bible study. Alam niyo yung espiritu niyo na parang umaano kayo sa alapa. Nagsasalita kayong mag-isa. Alam niyo, nasa bus kayo minsan, buti talaga ng Panginoon. Ang saya-saya. Kaya minsan akala, di ba? Di ba nagsasalita na tayo? Sa sobrang saya, sa sobrang galak ng makakilala sa Lord, na mag-aral ng Bible, ganun kasarap. Papaguhin ni Lord kasi siya na ang pastol natin eh. Amen? So, sabi niya, dahil sa banal na spirito, inaaliw niya tayo. Amen? Parang nararanasan ng bawat isa yun. Umiinit, masarap ang pagkain ng Lord. Ang Word of God ay tulad ng pukyutan na like honey. Matamis na talagang huwag mo lang kainin, dapat namnamin mo pa. Kasi pag dinamnam mo yun, doon mo malalasanan ang tunay na lasa. Amen? Ayan. Sanap, ay, ito ang conclusion na agad ako. Okay? Ayan. Nagkapalit. Number 3. Sister Lynn, takbasa, kapatid.
Kanyang pinapananauli. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. Sabi dito, binibigyan tayo ng Lord, kaya pinapanauli ang kaluluwa. Ang ibig sabihin po niyan, binibigyan tayo ng bagong kalakasan. Kapag tayo'y pinanghihinaan ng loob, ang ating kaluluwa ay kanyang pinasisigla. Tingnan niyo yung gaano kabuti ng Panginoon sa atin. Naranasan ko yan. Na may time na, di ba, minsan, isang umaga, para kang natatakot, papasok ka na naman sa trabaho mo, yung mga kakatagpuin mong mga kasamahan mo. Di ba? Lalo na pag ang kaisya mo medyo masusungit ang kasama mo. So, di ba minsan parang ayaw mo na pumasok, parang, Lord, ako ganun naglalakad, Lord, pupunta na naman ako sa kaisya ko. Lalo na nung may mga nagano sa akin, Lord, tulungan mo naman ako. Alam niyo, yung parang nanghihina kang tumayo na ayaw mo pumasok. Naranasan ko yung bibigyan kanya ng bagong kalakasan. Yung spirito mo lalakas. Espiritu hindi yung mga katawan, pero pati ang katawan natin. So, kaya natin na makasalamuha. Alam nyo, hindi ko alam sa caregiver natin. Isa lang akong Pilipina. Puro sila ni Hongko. Kala nila nga magaling ako mag-Hongko. Yung alam lang nila, hindi naman. Pero sabi ko nga, Lord, napakasarap ng may Diyos ako. Kasi Lord, hindi ko to alam. Pero, kokoro kara, sujiru. Yung nararamdaman ko dahil sa puso ko, dahil may Lord ako, kahit ako, ano sabihin nila, mabuti, sabi ko nga, Lord, buti na lang, hindi ako masyadong marunong Nihongo. Kasi kung magaling akong mag-Nihongo, at bakit ang sinabi nila sa akin, magagalit ako. Pero salamat na rin, kasi minsan sabi nung isang Shizuka-san, sabi niya, sabi niya sa, may sinabi siya sa akin word na hindi ko nagustuhan. Nasabi niya, kasi hindi mo alam yun. Sabi ko, alam ko yata yun. Sabi ko ganyan. Kasi meron siyang word na sinabi sa akin tungkol sa meron siyang pangit na word. Kasi alam niya, hindi ako marunong mag-Nihongo. Pero sabi ko, sinabi ko lang sa kanya, Wakateyo, Nihongo, anata ng Nihongo. Ginanong ko lang siya, Sore, chigao yo. Sabi ko ganyan. Sa loob-loob ko lang kasi may kami sama ako. Sabi ko, may Lord ako. Kaya pag sakay siya, Moshiwaki arimasen. Pag ako nagkakamali, Moshiwaki arimasen. Guminasay. Talaga, naano pa sila sa akin. Kasi sabi niya, ikaw na nga pinagalita, ikaw magugumin. Sabi kasi ni Stecho, sabi niya sa anata janay yo. Sabi niya ganyan. Kasi may nangyaring ano. Sabi ko, wakaru yo. Pero, sa inyo lahat. Pero sabi ko, Stecho, watashi warukata, watashi dattara, Moshiwaki arimasen. Sinasabi ko yun. Kasi sabi ko, Lord, thank you. Kasi nasasabi ko yun dahil may Lord. Kasi kung wala si Lord, aba, iba na, di ba? Pero dahil sa Lord, nagpapasalamat ako yung, Lord, kaya ko nang tanggap, kaya kong tumanggap. Kaya natin tumanggap ng anumang bagay na sasabihin sa atin. Kasi binukas natin ang puso natin. Kasi minsan nga, may mga ijiwaro, di ba? Minsan nga kahit Pilipina. Pero, ikaw, dahil sa pag-ibig mo sa tao, dahil sa Lord nga ay nasa iyo na, hindi mo na, minsan na, hinahayaan mo na lang. Kasi may time na, naghahanap din ng Lord na kung sino ba. Kasi pag tayo matataas, naghahanap si Lord ng medyo mababa naman tayo. Kasi, kaya nga, anak, ako nang magpalakad sa'yo. Kasi, ang gusto na Lord, siya nang bahala sa atin. Pag may inaapi, pag may inaano sa atin, siya na ang bahala. Huwag tayo. Kasi hindi natin kaya magiging away lang yan, magiging gulo. Diba? So, bibigyan niya tayo, pinasisigla niya ang kaluluwa natin at muling pinalalakas ng mabuting pastor sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya. Kapangyarihan at biyaya. Biyaya ng Diyos sa atin. Hindi ito ay galing lamang sa ating Diyos. Ito ay galing lamang sa Lord yung biyaya na yon. Kasi pag tao, hindi kaya makapagbigay ng biyaya eh. Diba tayo mga tao, puro pakabig tayo? Pero si Lord, kahit sa Kanya na, lahat ibinibigay niya sa atin. Anak, sa'yo na yan. Amen? At sabi doon, yung biyaya, tayo'y Kanyang inaakay sa pamamagitan ng Espiritu. Yung pinipili niya, yung daan na gusto niya. So, yung nakikinig sa pastol,
naririnig niya ang kanyang tinig. Amen? Naririnig natin ang tinig ng ating Diyos. Pag di ba minsan nangyari ba to sa inyo na mali yan? Yung may nagsasabi, mali yan. Pero, oo nga, mali ka, Lord. Si Lord may inaano between you and your spirit. Sabi ni Lord, mali yan. Tatahimik na lang tayo. Mararamdaman natin yun Sabi, may nangyari pa sa iyo yung ganun. Lagi. O, tumahimik ka. Sabi niya, matatahimik ka sa'yo din. Amen. So, books out sa number 4. Number 4. Sino itong babasa? Sister Sarah? Oo. Oo. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin. Amen. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Amen. Malalim, no? Sabi po dito, sa mga panahon ng panganib, kahirapan, at maging kamatayan, wala tayong katatakutan. Dahil alam natin, ang kasama natin ay ang ating pastol, ang ating Diyos. May time kasi na kahit sa mga kasamaan, bakit? Pagkat ang ating kaagapay sa lahat ay ang ating Diyos. Naranasan po ba natin yung problema natin? Ito ang bundok, andito tayo sa gilid ng bundok. Ito yung kamatayan sinasabi. Yung time na dumadating tayo sa ating problema, na andito na tayo. Yung ganito na, babagsak na tayo. Hindi natin kaya. Ito yung bundok. Ito na tayo. Yung mga bulaklak na naandito na kaya, nakaganon, no? Dahil sa biyaya na Lord, nakakaya natin. Kasi kung wala yung biyaya ni Lord, hindi natin kaya Baka bumagsak na tayo. Pero si Lord, dahil diyan tayo sa bundok, andito yung bulaklak mo. Andito tayo. Andito si Lord sa atin. Kasi yung problema na hindi na natin kaya. May time may mga tao, kahit yung mga tao na may gusto sa atin na nagbabalak sa atin, pagkasama natin ang ating Diyos, ang ating pastol, hindi tayo maaano. Yun ang kasarapan ng may pastol na nag-guide sa atin. Sabi dito na yung tungkol ay isang sandata para sa pagtatanggol o pagtutuwid sa atin. Ito yung tungkod ng ating pastol. Sumasagisag sa kalakasan, kapangyarihan at kapamahalaan. Yung ibig sabihin yun yung pamalo niya. Ayan. Tapos, yun yung tungkod niya. Yan, yung tungkod ng Lord. Yun yung kapangyarihan, kapamahalaan para sa atin. Sumasagisag yun. Yun namang pamalo niya, yung mahaba, manipis na patpat na may kawing. Kita niyo yun? May kawing. Yung tupa, sabi ko, pag nawawala ang tupa, ay ginagano niya. Hinihigit niya. Ito naman ay ginagamit niya upang ilapit ang isang tupa pag nawawala. Pag tayo'y nawawala, si Lord, nakikita niya tayo Ganyanin niya tayo. Ihigitin niya tayo pag tayo'y nawawala na. So, para patnubayan ulit tayo niya sa tamang daan. Kasi di ba minsan pag naliligaw tayo, may time kasi sa buhay natin pag wala talaga tayong relasyon sa Lord. Pag wala tayong relasyon, wala tayong panalangin, minsan, kung pwedeng bumalik yung mga masasayang bagay sa atin, kasi tao nga lang tayo Hindi tayo perfecto. Kaya kailangan natin ng relasyon sa ating pastol. Para yung daan natin, igagay niya tayo sa kanyang will, yung kanyang daan. Ibibigay niya sa atin yung ating mga pangangailangan, yung needs natin. Poprotektahan niya tayo sa mga kamatayan. Poprotektahan niya tayo kasi yun yung kamatayan Yun yung mga kaaway na nagnanasa sa atin. Minsan may mga nagbabanta. Minsan may nag-iisip na masama o nagbabanta sa atin. Sila nagbabanta. Pero pag tayo nasa kamay ng ating pastol, ng ating Lord, nakikita ng ating Lord yung mga ginagawa nila. Pinoprotektahan niya tayo sa ating mga kaaway. Amen? Ganun kapangyarihan ng ating, kaya napakasarap. Alam nyo, 1995 ako sa Lord.
hanggang ngayon nandito ako sa biyaya niya. Kasi nakikita ko yung, pag pumunta minsan ako dito ako sa Lord, pumunta ako minsan, nakikita ko yung kaibahan. Pag walang protection ni Lord, nakakatakot. Pag wala ka sa umbrella ng banal na spirito, nakakatakot. Masarap, napakasarap ng may pastol na nag-aalaga, na nagmamahal, na nagpapayo, na kumukupkop. Amen? Ganon kapakapangyarihan ng kanyang salita na naririnig natin. Siya pa rin ang may kapangyarihan upang ang kanyang salita ay itimo sa ating mga puso. Ang kanyang pag-ibig, ang nag-uudyok niyang pag-ibig, bakit natin kayang gumawa dito? Kasi minsan parang, ayoko na. Pero, hindi naman tayo eh. Si Lord eh. Son? Hey? Shing? Gaganunin ni Lord, anak. Iibahin niya ang ating isip. Ibahin niya ang ating puso. Palalambutin natin ang ating puso ay palalambutin niya. Uuhawin niya tayo ng kanyang salita. Amen? At sa last, as a 5, sabi niya. Ayan. Ako na. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Sabi doon ay, may handang dulang nangangalaga para sa aking mga pangangailangan sa gitna ng masasamang pwersa na nagbabalak sirain ang aking buhay. Si Lord ang naghahanda. Sabi dito na sa aking buhay at kaluluwa, pinaglalaanan ng sapat na biyaya upang mabuhay at magalak sa presensya ng Diyos. Ako'y maaaring kumain sa dulang ng Panginoon. Ibig sabihin noon, yung dulang nangangalaga para sa ating pangailangan sa gitna ng masama ng puwersa sa mga kaaway. Pinapahira ng Diyos yung ating ulo. Ang ulo ko ay nilangisan, tumutukoy sa natatanging kabutihang kaloob at pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kapuspusan ng kanyang banal na espiritu sa ating katawan. Pinapahiran tayo ng Lord ng kanyang langis. Sabi dito, ito yung nararamdaman natin, yung kanyang kabutihan. Yung sa loob, yung pagpapala ng Diyos sa atin. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang banal na spiritu na nasa ating katawan. Amen? Ang banal na spiritu ay nandito sa ating puso. Siya ang nagpapunction, siya ang kumikilos, siya ang nagdi-decide sa atin. Yes, Lord. Amen. At sa number 6, sabi niya dito, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. Sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen? Ang sabi dito, paglalakbay ko sa buhay na ito kasama ang aking pastol, lagi akong makakatanggap ng tulong at kabutihan at pagtataguyod, itataguyod niya ang aking buhay. Hindi ako laging andito lang. Napakaganda ng future natin sa ating pastol. Amen? Ang ganda ng ibig sabihin. Kasi, yung espiritu natin ay kanyang pinalalakas. Tayong nahihinaan. Tayo'y muling pinanunumbalik. Ang kanyang salita ay ang ating gabay, ang ating kalakasan sa ating buhay. Amen? So, yun po ang ginagawa ng ating pastol. Even our needs, pangangailangan natin, siya lamang ang makapagbibigay. Lahat ng meron tayo ngayon ay dahil sa Kanya. The shepherd, ang pastol, ang door, ang Diyos, ang ating pastol, ang ating door, open. Kung gusto natin makipag-communication sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, iniimbita niya tayo, gusto niya tayo lagi kaagapay, gusto niya kahawak kamay, gusto niya maglakad na laging may kasama. Siya yung nag-i-invite sa atin para umayos ang ating buhay. At napakasarap pag naging maayos ang ating buhay. May nakalaan sa atin. Saan tayo pupunta? Sa langit. Amen. So, nawalan. Ito na yung conclusion. Sabi dito,
Walang sino mang makakapasok sa langit nang hindi magdadaan kay Kristo. Sabi sa Isaiah 40:11, tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain, tayo yung kanyang kawan. Isa-isa tayo yung tupa, kakalingain niya tayo. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. Ganon tayo kamahal ng ating pastol. Ganon tayo kamahal ni Jesus Christ. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos. Tayong lahat, pare-pareho tayo ng sitwasyon sa buhay. Ako din ay dating naligaw. Subalit ngayon, pinapatutok ko ang buhay ko 1995. Ako ay dumating na si Vicky Domenisa. Hindi ako tunay na pangalan, pumunta ako dito. Look alike ako. Pero, alam kong may plano ang Diyos sa akin. Ba't ang bilis kong nakarating ng Japan? Dati ayoko sa Japan. Sinisisi ko ang Japan. Ayoko sa Japan. Ang pangit ng buhay ko. Dahil nawalan ako ng asawa, nahiwalay ako, nagkaanak ako. Pero nung makilala ko ang Lord, binago niya. Ang ganda ngayon ng buhay ko. Dahil kay Jesucristo, dahil sa aking pastor, dahil sa aking shepherd. Pumasok ako sa pintuan ni Jesus Christ. So, I'll invite everyone. Thank you, Lord. Gusto ko lang po ipakinig yung kanta. Pwede? Yung kanta ni Don Moen. So, kasi po I'm worshiper the Lord. Pag nakakarinig ako ng worship to the Lord, ayan natin. Makinig tayo ng worship song. Ayan. Hayaan natin comfort tayo ng ating Lord. Jesus, my shepherd and only provider. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in His house forever until the end of time. Jesus, my shepherd and only provider, you make me lie down in green pastures. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Pinapahalagahan namin ang hapon na ito sa iyong mga salita. Napakabuti mo sa aming buhay, Lord. Sa bawat isa na tinawag mo dito, alam namin na may plano ka sa amin, Panginoon. Kahit hayaan mo, masunod ang plano mo. Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, ang bawat kaluluwa namin ay uhawin mo pa, Panginoon. Uhawin mo kami sa iyong salita, sa iyong presensya, Panginoon. At tulad ng tupa, tulad ng pangawit, Panginoon, pag kami naliligaw, higitin mo kami, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na nakalaan sa amin. Ang buhay na nakalaan sa amin kung saan, Panginoon. Gusto mo kaming itaguyod, Panginoon. Gusto mo kaming kupkupin, Panginoon. Salamat sa comfort mo, Panginoon. Salamat sa pagre-recharge namin sa hapon na ito. Lord, hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi ka namin nauunawaan. At hayaan mo, Panginoon, sa bawat gabi ng pagtulog namin, Ikaw ay aming kapiling, Ikaw ang aming kaakap. Sa iyo kami magsosodan, sa iyo kami magtatanong. Dahil Ikaw ang nakakahalap ng tamang sagot sa aming mga tanong, sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Lord, sa iyo kami magko-confide. Dahil Ikaw ang tinatawag na shepherd, Ikaw ang pastor, Panginoon, na nakakaalam sa aming buhay. Kaya hayaan mo, Lord, muli, pinapapapasok ka namin sa aming puso. Manahan ka, maghari ka. Lord, hayaan mo ang iyong kalooban ang masunod sa aming mga buhay. At hayaan mo, lagi mo kami i-humble, Panginoon. Humble ourselves to you, Lord. Ibaba mo kami. Hayaan mo lagi kami mababa sa iyo para mapakinggan namin, Panginoon, ang iyong salita. Mapakinggan namin ang iyong boses.
Salamat, Panginoon, sa iyong salita kung saan nagpapalakas sa amin. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu na kumokontrol sa amin. Salamat, Lord. At hayaan mo, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa mga nalalabi naming buhay. Salamat, Lord, sa aming buhay na pinahalagahan mo. Salamat, ikaw lamang tanging Diyos na nagpapahalaga nito, Panginoon. At lahat ng anumang mga bagay pa, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo. Sa iyo kami nagtitiwala tunay. At ang iyong mga pangako, hayaan mo lagi naming maalala at panghawakan. Lord, salamat sa hapon na ito, Lord. Ipinadalangin ko bawat isa na, Lord, pagpalain mo, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan at may karamdaman, Panginoon. Sa iyo kami lalapit. Lord, ikaw din ang aming healer, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na to, sa mga lagnat ng mga bata. Tinataas namin sa iyo, Panginoon. Lord, ibalik niyo po, Panginoon, ang aming normal na kalagayan sa aming katawan. Nang makapasok sa eskwelahan ng mga bata, Panginoon, at makapaglaro, O Diyos. Lord, mga batang ito, Panginoon, salamat sa mga buhay nila. At sa mga nanay na nag-aalaga ng mga anak, Panginoon. Sa mga tatay na nagtatrabaho, Panginoon. Lord, salamat sa mga pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Dahil sabi mo, Lord, ang pagpapala ang susunod sa amin. Surely your goodness, Lord, will follow us all the days of our lives, Lord. Kaya, Lord, inaangkin namin ito. Dahil buhay ang aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa banal na Espiritu. Lord, pinupuri ka namin at sa natitira pa naming oras. Salamat po. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.